Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Yesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkulob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 6 verses 15 to 16. Ang sabi po ng Bible, "So the wall was finished in the 25th day of the month Elul in 52 days. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of God, of our God." Well, the title of our topic for this morning is, "The Wall Was Finished." Again, the wall was finished. So, tulungan po ako ulit, mga kapatid, ng mga ushers and usherette natin, yung mga digital ushers and usherette po natin, na mailagay po sa comment yung ating pong title, yung ating passage, o yung mga verses na ating pong ginagamit. Ano po, yung ating pag-aaralan. So, again, the wall was finished. Natapos na po nila yung pagtatayo ng wall sa Jerusalem. Pero mga kapatid, hindi ho yun naging madali. Ano po? At alam po natin na ito po ay, kumbaga, matagal ng panahon. Na ito po ay nakabagsak. Sabi nga po rito, the walls were in ruins for more than 100 years. Imagine po ninyo, 100 taon na wasak ang wall ng Jerusalem. Then they were set right in a period of only 52 days. Yan ho sabi ng verse number 15. Balikan po natin. "So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in the 52 or 52 days." So imagine po ninyo, 100 years na bagsak yung wall ng Jerusalem. And then itinayo lang nila in 52 days, mahigit 1.5 buwan lamang, mga kapatid. Imagine po ninyo kung gaano kalawak yung kanilang tinrabaho at kung gaano rin po yung katindi, yung kanilang pinagdaanan habang tinatayo nila yung wall ng Jerusalem. Hindi ho yan naging madali, mga kapatid. Isipin na lang ho natin. Kaya nga sabi ng mga tao, hindi to gawa ng mga tao. Ito ay gawa ng Diyos. Kasi nakakamangha. Paano nangyari yun na itinayo kagad nila doon sa napakaigsing panahon na yon? Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, mga bagay na gusto nating gawin, or i-accomplish sa Panginoon, kapag nandyan ang kamay ng Diyos, wala hong imposible. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na kumbaga lagi nating ikinukonsidera sa buhay natin na sa tuwing tayo po ay merong paplanuhin, meron tong tayong balak gawin, meron tayong mga dinidesire sa buhay po natin, lagi ho nating isama ang Panginoon. Para kung ano pa man ang mangyari, mahirap man yan, o kaya parang ang dating imposible, mga kapatid, pag nandyan ang Panginoon, sigurado po ako, yan po magkakaroon po ng katuparan. Tandaan po ninyo, anumang pangarap, anumang plano, basta't kasama ang Panginoon, tandaan po ninyo, mahirap man yan, imposible man yan, kapag kasama ang Panginoon, wala hong imposible sa Kanya. Mangyayari at mangyayari yan, mga kapatid. So kaya yan ho yung nakita ko po rito. At ito po yung gusto ko pong ibahagi ngayong umaga na kung tutusin, yung kanila pong naging pagtatayo, yung to rebuild the wall of Jerusalem, hindi ho yan naging madali. Number one na nakita ko po is their experiences. Yung kanilang mga pinagdaanan, yung kanilang mga naranasan. So, hindi ho madali. Sa tuwing tayo po, mayroong goal sa buhay. Kapag yan po ay gagawin natin, kapag yan po ay tatapusin natin, o kaya meron tayong gustong ipatayo o kumaga ipagawa, mga kapatid, lahat ng yan ay hindi po nagiging ganung kadali. Tignan po ninyo, mula po sa verses 1 and 2. Diyan pa rin po sa chapter 6. Sundan lang po natin, mga kapatid, para may idea tayo, ano ba yung kanilang pinagdaanan bago nila matapos itong wall ng Jerusalem. Sabi ho ng verses 1 and 2. "Now it came to pass, when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to
to do me mischief. So, tignan po ninyo, habang nagtatayo sila, may nanggugulo. At tignan nyo po, yung kalaban na nanggugulo, lumalago, dumadami. Nung una, 2 lang. Ngayon, naging 3. Kasama pa yung mga iba. So, sa madalit salita, ang kaaway ay hindi papayag na maging madali yung atin pong gagawin sa Panginoon. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, tandaan po ninyo, kahit tama yan, kahit yan ay totoo, mga kapatid, hindi ho papayagan ni Satanas na yan madali lang nating magagawa sa buhay natin. O kaya nga, kausap ko si Brother Leo kagabi, kinukwento niya yung kanyang buhay, hindi ho naging madali. Yung kanya pong, kumbaga, pagpunta sa church, talagang naging masalimuot. At hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi pa rin papayag ang kaaway na maging madali para sa kanya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Nandyan yung mga sasabihin ng iba, nandyan yung mga masasabi natin, kumbaga, pag-atake ng kaaway, may paninira, makakarinig ka ng mga kantsaw. So, naniniwala ako, ang lahat ng yan, kaparaanan ng kaaway para hindi man tayo mapigil, pero wag maging madali sa atin yung pagsunod. Kasi kung talagang meron tayong determinasyon, hindi naman tayo mapipigil ng kahit sino Yun nga lang, ang pwede pang gawin ng kaaway, yung hindi ka na alisin sa ginagawa mo, kundi wag lang siyang pumayag na maging madali ang lahat. Kaya talagang pahihirapan niya tayo at bibigyan niya tayo ng bigat sa buhay para hindi maging mabilis yung ating paglago. So, ganun din. Imagine po ninyo, nandyan yung mga pang-iistorbo ng kalaban. Nandyan yung mga sinasabi ng mga kalaban para i-demoralize sila, i-distract sila. Pero kahit nangyari yon mga kapatid, yung bilang ng araw ng kanilang naging pagtatayo, hindi ho naging mahaba. Sabi nga ng Bible, 52 days lang natapos ho nila yung wall. So, ibig sabihin, talagang focus sila, tinuloy nila kahit nahihirapan sila. Yun yung kanilang pinagdaanan. Yun yung kanilang mga naranasan. Di ba? Naalala nyo, pinag-aralan natin kahapon. Di ba? Yun ho yung naging kalagayan nila Kumaga, pilit silang ginugulo ng kaaway, pilit silang pinaghihiwalay, pinag-aaway-away, pero hindi ho nagtagumpay ang dyablo. Hindi ho nagtagumpay yung mga kinakasangkapan ng kaaway para guluhin yung mga nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Kaya yun ho yung nakita ko, mga kapatid, dito ho sa kanilang kalagayan. And then pangalawa, not only their experiences, but also their eagerness. So the wall was finished. Kaya nila natapos kasi meron silang determinasyon. Tignan niyo po, sabi ng verses 3 and 4. Kasi hindi ho titigil ang kaaway hanggat hindi niya tayo, kumbaga, napapahirapan. Hindi titigil ang kaaway hanggat hindi niya tayo binibigyan ng alinlangan sa ginagawa natin. Sabi ng verses 3 and 4, pakinggan po ninyo. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work. Sabi po yan ni Nehemiah. So that I cannot come down. Why should the work cease? Which I leave it and come down to you, sabi niya. Pinipigil siya, tigil mo na yan, magpahinga ka muna, mag-fellowship tayo, magkwentuhan tayo, mag-relax muna tayo. So sa verse number 4, yet they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner, I cannot come down to you. So ganun pa rin ang naging sagot nitong si Nehemiah. Consistent, mga kapatid. At take note hindi lang isang beses. Actually, kung babasahin nyo hanggang 5 at marami pa. So, hindi lang siya talaga tinantanan ng kaaway. Hanggat maaari, talagang pilit siyang pinatitigil, pilit siyang hinihinto. Parang kami rin po, nung gumagawa sa church, talagang ang daming mga nagiging aberya, ang daming mga tawag, ang daming mga pangyayari na hindi mo inaakala na mangyayari, merong nagiging sira, merong mga nagiging ganito. Paraan po yun ng kaaway para ma-delay, para mawala, para mahinto, o kaya itigil na namin o madismaya kami sa ginagawa namin. Pero purihin ng Panginoon sapagkat kahit papaano, mga kapatid, nakita na ho namin na talagang matatapos po yung aming ginagawa sa church. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, napakahalaga ng ating determinasyon. Napakahalaga ng ating persevering spirit. Napakahalaga ng ating eagerness to finish yung mga goal natin at yung mga gusto nating gawin para sa Panginoon. Tandaan po ninyo, andyan lagi ang kaaway. Kahit anong gawin natin, nandyan ang kaaway, nandyan siya para pigilan tayo, guluhin tayo, at kung kakayanin niya na magawa na tayo pahintuin at alisin sa ginagawa natin, gagawin ng diablo yan.
Pero wag tayong pumayag sapagkat maganda ang plano ng Panginoon para po sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, sa lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, may gagawa rin para tayo pigilan. Kung may Diyos na gumagawa sa atin para magpatuloy, may kaaway na gagawa para pigilan tayo. Kaya dapat maging aware na po tayo dyan, mga kapatid. Ano ho? So, pangatlo, nakita ko po their effectuality. Ano ba yung gusto nilang mangyari? Kumbaga, ito yung desire ng puso nila na kumbaga, ito yung gusto nilang i-accomplish sa harapan ng Panginoon. Despite ng kanilang mga pinagdaan ng hirap. Ano po? Sabi ng verse number 9. Ito po, sabi ng talata. For they all made us afraid. Yung mga kalaban, saying, their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. So, ibig sabihin, yung mga kalaban, yung mga kaaway, sila Geshem, sila Tobias, Sanballat, at yung iba pa, pilit silang pinahihina. Pero anong ginawa ni Nehemiah? Nanalangin. Kasi nga, ang gusto niya, matapos niya yung wall. Matapos nila yung pagtatayo ng pader o ng muog. So, mga kapatid, tayo po, ano ba yung gusto nating i-accomplish sa buhay natin? Ano ba yung desire natin na talagang masasabi natin na magiging proud tayo sa harapan ng Panginoon? Yung proud na hindi ho nagiging mayabang, baka mamaya ma-misinterpret nyo. Yung parang bang masasabi natin na ito bunga ng ating paglilingkod. Ito bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, yun yung ibig ko sabihin doon, mga kapatid. So, sa madaling salita, ito yung kanilang gustong tapusin. Nandyan ng hirap. Tandaan po ninyo, yung magpatuloy tayo sa Panginoon, mararanasan natin yung hirap. Maniwala po kayo. Yung magtapat tayo sa Panginoon, posible pa rin na talagang maranasan natin yan, na talagang may pag-atake, may hirap, may problemang pagdadaanan. Pero gusto ko pong tignan niyo po itong anggulong ito. Kung aalis ba tayo sa kalooban ng Diyos, wala na ba tayong magiging problema? Hindi na ba tayo magkakasakit? Hindi na ho tayo problema sa mga pangangailangan? Wala na bang taong magagalit sa atin? Sigurado po ba tayo? Pag bumitaw tayo sa paglilingkod, hindi na magagalit yung ibang tao sa atin? So, isipin lang ho natin yung bagay na yan. Baka mamaya nadadala lang ho tayo ng emosyon, nadadala lang tayo ng pakiramdam natin. So, isipin nating maigi, lagi tayong magdesisyon base sa katotohanan ng salita po ng Diyos. Huwag ho tayong nakaabang at nakadepende sa sasabihin ng iba. Lagi ho nating siguraduhin, ito bang ginugusto ko, ito bang ginagawa ko, ito bang i-accomplish ko, talaga bang ito maganda at kalooban ng Panginoon. Kasi pag sigurado po tayong tama yan sa harapan ng Diyos at yan yung kanyang kalooban, kahit ano pa ang maging tingin ng iba, kahit ano pa ang gawin nila sa atin, hindi tayo bibitaw at hindi tayo titigil. Kasi alam natin, may direksyon tong ginagawa natin. At may magandang mangyayari dito. Kaya kahit mayroong pangkungutya, di ba? Pinagtatawanan sila, para doon silang mga nagtatayo sila, dapuan lang yan ng ibon, babagsak na yan. Kasi nga, yung mga materyales nila, di ba? Wala namang kagaya ng mabibili nila para makapagpasok sila ng magandang gagamitan, para makapagtayo ng wall. Kung ano lang yung meron na nandoon, yun yung ginagamit nila. May mga sira-sira, pinagkumpuni-kumpuni lang nila, pero ganun pa man, may natapos sila. Na-finish nila yung wall. Mga kapatid, tayo rin po. Kahit anong mangyari, basta't yan tama, yan kalooban ng Diyos, kahit anong sabihin ng iba, kahit ano po ang maging kaparaanan ng dyablo para pigilan tayo, para hadlangan tayo, huwag tayong pumayag na mabaliwala yung mga ginugusto natin sa harapan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, sabi ho ng Panginoon for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Maganda po ang plano ng Diyos para sa akin. Maganda po ang plano ng Diyos para din sa inyo. Kasi nga, ang kalooban niya, tayo po maging matagumpay. Hindi lang ho ngayon, kundi hanggang sa dulo ng ating buhay dito po sa mundong ito. Ang gusto niya, mag-ending tayo, magtapos tayo sa tagumpay. Huwag ho tayo maging biguan. Mga kapatid, huwag tayong padaya sa kagawa ng kaaway. Huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng mga kung sino-sino. Ang pakinggan natin, tinig ng Diyos. Ang pakinggan natin, salita po ng Panginoon. Kaya nga, yan ho yung kalooban ng Diyos para po sa kanyang piling bayan. So kaya para po sa ating paglulundo, sabi nga po ng Psalm 126 and verse number 2. Ulitin ko po, Psalm 126 and verse number 2.
Ito po ang sabi ng Bible. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. So ano yung maikukwento natin na kumbaga matinding ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ano yung mapagpapasalamat natin sa Kanya na talagang naranasan natin na kamanghamanghang naging gawa ng Diyos sa buhay natin? Dapat meron. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung pagliligtas pa lang sa atin ng Panginoon, yun po'y kamanghamangha na. Yung paano tayo naligtas, paano tayo binabago, at kung paano tayo nakapagpapatuloy, kung tayo lang, mga kapatid, sasabihin ko po ito, hindi natin kaya. Kung kayo lang, hindi ho kayo tatagal. Salamat na lang, may gumagawa sa buhay natin. Yan ang Panginoon. Kasi kung wala siyang gagawin, ang kaaway may gagawin, hindi ho tayo mananalo kay Satanas. Hindi ho natin kaya yung kanyang puwersa, hindi ho natin kaya yung kanyang ginagawa. Salamat na lang, may espiritu tayo ng Panginoon at kasama natin ang Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at natuto mula po sa salita ng Diyos. At ito po ang ating trivia. Ano po for this morning? Ilang taon na natiling wasak ang wall ng Jerusalem? Ayan. Ilang taon na natiling wasak ang wall of Jerusalem? Ulitin ko po ilang taon itong nanatiling sira. Hindi ho ilang taon o ilang panahon, anong panahon at ilang araw nila na itayo. Taon po ang tinatanong po natin. Ilang taon na natiling wasak ang bayan ng ang wall ng Jerusalem. Ayan, yan po ang ating trivia. At ito po ang mga sumagot ng tama. Ayan, ito po ang mga sumagot ng tama kahapon sa atin pong trivia. Ayan, anong hayop na inihalintulad yung diablo? Kaninong hayop o anong klaseng hayop daw yung naging kumbaga paraan para makita natin kung ano yung ginagawa ng kaaway? Sabi ng Bible ay lion. Yan ho ang tamang sagot. Be sober, be vigilant, for your adversary the devil as a roaring lion. Ayan, lion po ang tamang sagot. Bagamat may mga sumagot na roaring lion, okay lang din po yun. Basta't nandun yung lion. Pero kung ang sagot po ninyo roaring, mga kapatid, hindi lang ho lion na nagro-roaring. So kaya ang tamang sagot ay lion. Ito po, mga sumagot ng tama, mga kapatid. Ready nyo na po ang mga kamay ninyo at inyo pong palakpakan, ating palakpakan. Ito po mga sumagot ng tama. Number 1, si Ninang Kiten. Ayan, si Ninang Kiten, siya po ang number 1. And then, ang number 2 ay si Sister Gypsy. Nako, congratulations sa inyo. At ang pangatlo natin ay si Brother Ariel Ilalim Jr. Ayan. Palakpakan ho natin sila, mga kapatid. Ano po? Congratulations kay Ninang Kiten, kay Sister Gypsy, at maging kay Brother Ariel Ilalim Jr. At eto po, ang mga sumagot ng tama. Pang-apat ay si Sister Weng. Pang-5 ay si Kuya Joel Vito. Ang pang-anim natin ay si Sir Hannah. Ang pang-7 ay si Preacher Rodel. At ang pang-8 po natin ay si Ate Nelly. At ang pang-9 natin ay si Sister Jen. At ang pang-10 ay si Ninang Alice. Ayan, sila po ang mga sumagot ng tama kahapon. At sila po yung ating top 10. Palakpakan ho natin sila, mga kapatid. Ano po, congratulations sa inyo. At purihin ng Panginoon sapagkat hindi lang ho tayo nakakapakinig, nakaka-encourage pa tayo sa tuwing tayo po ay nagpa-participate sa ginagawa ho nating pag-aaral ng salita ng Diyos. At meron pa, ito po yung pang-11, si Preacher Alvin. At pang-12 si Ate Rose. At ang pang-13 ay si Nanay Denden. At pang-14 si Kuya Joe. At ang pang-15 ay si Sister Glidel Bometibo. Ayan, congratulations po sa inyo. At maraming salamat sa mga kapatiran natin. Na nakasama nating, kumbaga, tag-aral ng salita ng Diyos at sumagot din ng tama. At kung may mga sumagot man na nagkamali, salamat pa rin dahil nag-try po kayo. At salamat dahil kayo po nandyan pa rin nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Samantala, gusto lang ho nating batiin ng magandang umaga si Ate Sara Abot mula po sa Sangandaan. Kasama po natin siya this morning. At maging sila Sister Lisel Beltran mula naman po sa Imus, Cavite. Good morning sa inyo dyan. Baka kasama mo si Zia and Iza.
Ayan, magandang umaga sa inyo dyan sa Imus. At kasama rin natin si Preacher Ray Barcelonio mula naman sa Calbayog, Samar. Ako, good morning, Preacher Ray. And kasama rin natin si Milet Delara ng East Bagong Barrio. Ayan, good morning, Milet. At maging si Brother Leo. Talaga nakaka-encourage si Brother Leo pag nakita ko sa church. At patuloy na gumagawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Maraming salamat, Brother Leo, sa pagtulong mo sa mga ginagawa sa church. Malaki kang help. Blessing yung iyong ginagawa sa gawain. Sana talagang patuloy kang palaguin at patatagin pa ng Panginoon sa iyong pananampalataya. Ayan. So ito ho yung mga wag natin makalimutan isama sa panalangin. Si Kapleo Kagawan. Si Nanay Olivia Tahuna. Siyempre, si Kuya Ray Cortez. Ayan, nakakatin po sa atin yan, every Sunday, pag-pray natin, sana talaga patuloy na bumalik yung ayos ng kanyang pangangatawan at yung kanya pong kalusugan. And siyempre, wag rin nyo makalimutan, Sister Sherry Rose de la Cruz. Ayan, Sister She, good morning! At sana talagang patuloy na umokay yung iyong katawan at nandito lang kami nananalangin para sa iyong kalusugan. Sana talagang umokay na yung iyong pangangatawan, pakiramdam at talagang maging successful yung naging operasyon sa iyo at maging malakas ulit yung iyong pangangatawan. God bless sa iyo. At maging si Nanay Bilen, yung nanay ko po, sama niyo sa prayer na sana talagang palakasin po siya ng Panginoon at patuloy na mag-provide ang Diyos sa kanyang mga pangangailangan at sana pag-pray ho ninyo na maging okay po ang lahat. Maging maayos, lalo na po sa kalusugan ng nanay ko. And, wag niyo makalimutan, bukas, magsuot po kayo ng inyo pong pambatong damit. Wear your best dress tomorrow sapagkat meron po tayong picture taking and online anniversary po natin. Anniversary po ng Light Ministry of Caloocan bukas at masaya po ito. Marami kayong maririnig na awitin at mga patotoo at yung mga kumbaga bagay-bagay na ginawa ng Diyos. Paano ba nagsimula ang lahat ng ito at paano pa ito ginagamit ng Panginoon mula noon at hanggang ngayon. Kaya nga ako po excited na sa gagawin ng Panginoon para po bukas. At isama nyo ho sa prayer, mamaya pong alas 3, anniversary po ng isang Bible study ni Picture Rodel dyan po sa may letre. At pupunta po ako dyan, magpipreach ako, pag-pray ho ninyo, yung karunungan ng Panginoon at yung gagawin niya doon sa puso ng mga makikinig. Kaya pakisama ho sa prayer, yung karunungan at yung mga tao po na naghahanda para sa ating celebration. Yung mga officers and leaders natin, please include them in your prayer na palakasin sila, ingatan at bigyan ng Diyos ng karunungan. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea.
tempest may rage.